Tapos nga makita ni Annalyn na nakabulagta na nga ang kanyang ina. Nawala bigla ang kanyang galit. Napalitan ito ng takot at pangamba kung anong mangyari sa kanyang ina. Dito nga ay bigla niyang tatawagin ito kanyang lola at ito ang kanyang ninang upang maging ginang saklolo. At naisip na rin niyang tawagan ang kanyang tatay RJ nang sa ganun malaman na papunta sila sa Apex upang isugod nga itong si Lynette. Nga ay nagtatanong itong si RJ pagdating sa Apex kung anong nangyari kay Lynette, kung bakit ito biglang nahimatay. Nagmula lang umano sa isang argumento nang dahil sa nakita niyang baril sa cabinet at nagulat nga itong si Annalyn. Na may nagtaka itong si RJ kung paano namang may baril itong si Lynette at bakit siya nagkaroon ng baril. Dito nga ay biglang darating itong si Michael. Dito din malalaman ni Annalyn ang katotohanan na ang baril na iyon ay galing pala kay Michael. Galit na galit nga itong si Annalyn at sinabi kung bakit hinayaan niya na ang kanyang ina, alam naman niyang delikado ang may baril sa bahay. Subalit, inalaysay naman itong si Michael na lahat ay ginawa niya. Kinausap niya ng mahinahon itong si Lynette, subalit hindi ito nakinig, to the point na ipaniliwanag niya kay Lynette kung ano mga posibleng mangyayari sa oras na may hawak siya na baril. Maaring malalagay siya sa kapahamakan. At hindi pwede na basta-basta na lang niya ito gagamitin dahil magdudulot nga ito ng panganib din sa kanyang buhay at sa ibang tao. Hindi nga nagpatinag itong si Lynette. Talagang hindi sa maaawat sa kanyang kagustuhan na magkaroon ng baril dahil naisip nito na yun lang ang tanging paraan para magkaroon nga siya ng security, lalong-lalo na hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli itong si Carlos at anytime pwede nga siyang balikan nito. Ayaw lang ni Lynette na maranasan ni Annalyn kung anong naranasan ni Lynette sa mga kamay ni Carlos. Naman pinayagan siya ni Michael at naisip din niya na maigay na nga rin yun para sa kanya. Para maproteksyon nga itong si Annalyn, lalong-lalo na nagbabadya na nga na si Moira ay makalabas ng kulungan sapagkat ito ngang si Dax ay nagbago ng statement, hindi alam ni Annalyn. Binawi niya ang kanyang unang statement na si Moira ang mastermind ng pagkakidnap kay Lolo Pepe. Sa kabilang banda, matapos nga marinig nitong si Giselle ang mga sinasabi nitong si Dax, ay galit na galit siya. Hindi rin siya naniniwala sa mga kinukwento ni Dax. Mas naniniwala siya sa unang sinabi nito na si Moira talaga ang may pakana. Unang-una sa lahat ay wala siyang motibo kung bakit si Carlos ang kukuha kay Lolo Pepe. Wala namang galit si Carlos kay Lolo Pepe. Maaring si Moira dahil abot langit ang galit niya dito sa matanda, lalong-lalo na't hindi sila magkasundo noon pa man na ipinakilala siya ni RJ. Ang hinala nitong si Giselle na maaring may kakaibang nangyayari. Merong nagaganap na hindi nila alam kung kaya't na bago ang isip at takbo nga nitong si Dax. Dito nga ay kakausapin niya itong kanyang pamangkin na si Zoe. Dahil na rin sa balita na nasagap niya mula kay Justine na dumidikit si Dax dito kay Zoe at umiibig ito sa kanya. Maaaring sinasamantala nga nitong si Zoe ang pagkakataon dahil kilala naman niya si Zoe. Anak siya ni Moira, kung kaya't kapag may nakita siyang opportunity ay gagamitin niya makalaya lamang ang kanyang ina. Dahil loyal na loyal siya sa kanyang inang si Moira. Ngunit as usual, kahit anuman ang mangyari ay hindi magsasalita si Zoe. Kahit masaktan at masampal pa siya ng kanyang tita Giselle, hindi siya aaminin at patuloy siya na magpabiktim at magkukunwaring walang alam. Masakit sa kanyang kalooban pero wala na siyang opsyon. Yun na lang ang tanging paraan para tuluyang makalaya itong si Moira. Samantala, tumawag nga itong si Moira. Dito nga ay mararamdaman at maririnig ni Moira na umiiyak na naman itong si Zoe. Sinabi nito na tumigil na siya sa kakainarte at ilang drama na lang ang kanyang malalagpasan na ang pagsubok na kanilang kinakaharap ay isang final hearing na lang ang kanilang inaantay. Ngayong nagsalita na si Dax at umatras na dahil nagtagumpay nga si Zoe sa kanyang mga plano at nagwagi siya.
Hindi niya alam kung anong gayuma ang pinakain niya kay Dax. Bakit ganun niya ito napapaikot at naging utu-uto sa kanya. Sinabihan niya itong si Zoe na huwag na siyang mag-inarte ng sobra at kunting push na lang at magkakalaya na siya at tuluyan na nga silang magkasamang mag-ina. Si Moira ay nagbubunyek dahil ramdam niyang malapit na siyang magtagumpay at makalaya sa kulungan. Matakasan ang kanyang mga kasalanan. Si Annalyn naman ay labis ang pagdurusa hanggang ngayon at lalong nadagdaragdagan dahil na rin sa aksidente ng kanyang ina. Napagalaman kasi na may sakit ito at kailangang operahan ang kanyang ulo. Kaya naman, pinangako ni Annalyn sa kanyang sarili na gagawin niya ang abot ng kanyang makakaya nang sa ganun matuluyang maligtas nga ito ang si Lynette sa tiyak na kapahamakan.